Isa pong pinagpalang umaga. Hindi lamang po dito, kundi pati po doon sa mga nakakapanood ng live. Ang araw po kabilis. Tama po? Today is February 23. At next week is March 2. Parang lumilipad ang araw, di ba? So, Oo, next week na. Kaya nga pinag-uusapan natin dahil next week po ay March 2 na. Kabilis ng panahon. Alam niyo po ba na may balita ngayon? Kaya nga lagi nating binabantayan yung nangyayari sa Israel. Si Ate Sen updated dyan. Sabi po, nakaredy na po yung 5 baka na kulay pula na i-dedicate na. O, di ba, Ate Seni? And then, good morning. And then, pagka po yung na-dedicate yung third temple, ay ready nang gawin. Yung pong pangatlong temple ni Solomon. At pag ginawa na po yun, ibig sabihin, okay. So, kapag po na-build na yung third temple, yan na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po binabantayan ang nangyayari sa bayang Israel. Dahil diyan po magsisimula. Kaya po, malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen! Excited ba kayong dumating ang Panginoon? Ba, mahina ang amen ng iba. Alam niyo po, kaya nga po tayo nasa last days. Kaya po tayo kaya nga po, pinagawa ko po ito para po kung sino po yung pinagpe-pray natin na makasama natin sa Panginoon, makasama natin. Alam niyo po ba na kung darating ang Panginoon at wala silang Kristo sa puso, hindi sila makakasama doon sa rapture. At tandaan niyo po, hindi po natin mararanasan yung mga tribulation. Dahil bago po dumating ang lahat ng yung irarapture tayo ng Panginoon at magkikita-kita po tayo sa alapaap kasama ang ating Panginoon. At pagbabalik niya, sabi nga ni Bishop Willie kanina, pinapakinggan ko, pagbalik ng Panginoon sa second coming, nakasakay siya sa kabayong puti, lahat tayo kasama doon, nakasakay din po tayo. So excited po ba kayo? Amen. Kaya nga po, kailangan nating magtrabaho para bumalik agad ang Panginoon. Ay, yayain natin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ihatid natin sa church. Kasi ito lamang po ang paraan para po makarating sila sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po, ngayong umaga po, excited po ako dun sa ating pag-aaralan. At gusto ko pong ibalita sa bawat isa na every Saturday po, meron po tayong Bible study na Huwebes po at saka Saturday. Yung pong Saturday, inilaan natin doon po sa tinetrain nating mga Bible teachers. And praise God, starting March, for 2 months, nakita na po natin kung lahat po sila pwedeng maging Bible teacher. Kaya po, ang ginawa namin, starting next month, after 2 months po, next month, tuwing every Saturday, 2 po yung mag-share at magtuturo ng Bible study. Praise God. Hallelujah. At ang una pong magtuturo ng Bible study sa sunod na Sabado ay si Ate Pe at saka si Ate Nora. Glory to God. Pakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Kaya po, excited po ako dahil maganda po yung nangyayari sa Bible study natin every Saturday. Kaya po kung sino po yung available ng Saturday ng hapon, nagsisimula po kami alas 7 hanggang alas 9. Pero pag napasarap po kami, naabot po kami ng alas 10. Praise God. Hallelujah. Nakaka-excite po. At nakakatuwa po dahil medyo malayo-layo na ang nararating nila. Kaya po nagpapasalamat po tayo na sobra sa ating Panginoon. Kaya po salamat ng marami sa bawat isa, sa lahat pong narito ngayong umaga. Salamat po sa lahat ng suporta, sa panalangin. Hindi po tayo aabot ng 12 years without your support, prayers, at physical at personal na
suporta sa TLGC. Salamat po ng marami. So ngayong umaga po, tayo po ay magsisimula. Kaya po, pwede po tayong tumayo at simulan po natin ang ating service sa pamamagitan ng isang panalangin. Praise God, hallelujah. Ate Bega, pwede ka mag-open prayer? Sige dito, ate. Yes, God, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na muli nagkasama-sama ka, Panginoon. Nagkasama-sama kami, Panginoon. Salamat po sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Lord, nilalapit po namin ang aming gawain, Panginoon. Tinataas namin ang music ministry, Panginoon. Bigyan mo po sila ng wisdom para makakanta po sila ng maayos. At sa bawat salita na aming kakantahin, Panginoon, ay maramdaman namin ang aming presensya, Panginoon. Lord, ganun din po ang magkakatid ng salita mo, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. Ikaw ang liwanag ng mabuti ang bawat salita mo, Panginoon, na maging aral sa amin sa pamumuhay namin dito, Panginoon. Lord, inaasahan namin ang presensya mo, Panginoon. Sa pagkakantahan pa ng Panginoon namin, ay maramdaman namin ang iyong Espiritu, Panginoon. Lord, huwag mo kaming hayaang lumabas sa lugar na ito na hindi namin nararamdaman at hindi namin naiintindihan ang bawat salitang lalabas sa tagapagsalita mo, Panginoon. Amen. Nawa po, Panginoon, ipamuhay namin ito at patuloy kaming maglingkod at sumamba sa iyo, Panginoon. At pinupuri ka namin, tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Isang amen nga dyan. Okay, we thank you, Lord. Once more, ngayong umaga, ngayon, nandito naman tayo puli ng Panginoon. Lahat itataas sa kanyang pangalan lamang. Amen! Lady, welcome you, brothers and sisters. Amen. Yes, sister. Yes, share your love. Yes, and yes, yes. I'm glad you are here. I want to share my love. Yes, for we the one. For we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one. Yes, for we the For we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one. Yes, for the Lord. Thank you, Jesus. I'm glad you are here. Yes, yes. I'm glad you are here. Share your joy. My love for you. Yes, for the Lord. I'm glad you are here. Yes, yes. I'm glad you are here. Yes, welcome your sister. I love you. I love you, sister. Amen. For we are one. Yes, welcome you. Thank you, Lord. Tato ka nga na niya. Praise. I'm
continue to praise Jesus. Let's continue to praise. Amen. Jesus will come here. Thank you. Oh, amen. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus, for all you've done to us. Let's continue to bless us, O God. In Jesus' name, use you, Lord. Bless your Holy Spirit, O God. My Savior! Thank Jesus, you're my Savior, God! Thank you, Jesus! Almighty, forever, I will never take the same. My Savior, Redeemer, with the King of the mighty dead, Almighty, forever, I will never be a slave to to the world we live. Yes, we did. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Masaya ba kayo? Amen! Okay, parang hingalingan. Let's say thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa ngayong umaga, O God. Nandito naman po kami ngayon. Purihin ang iyong pangalan lamang, O Diyos. Si Lord, ang nagbibigay po sa atin ng lakas. Amen! Amen! Kahit malamig po sa labas, kaya-kaya yan. Let's continue to praise Jesus. Be in the presence of Jesus in your heart. Always Jesus, we worship you, we praise you, we magnify your name, Lord Jesus. We thank you for all you've done to us, O God. Yes, we proclaim your name. We proclaim your Yes, the words of the air. We praise you up, we are great. And we worship you, Lord. And as we worship you, Lord. And as we worship you, Lord. From Lord Jesus, and take your Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Your presence is enough for us to In the midst of us, we raise you up, we are great. As we worship
And as we worship Thee, the Lord, and as we worship Thee, the Lord, come Lord Jesus, and take your place. Wherever you will be, around the world, unbearable. Wherever you will be, wherever you will be, around the I sing praises to your name, praises to the name of God, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes, thank you, Jesus. Lord. Praise you. We praise in Jesus' name. We praise you. We continue to worship God. We thank you, Lord, for all that you've done to us, God. Today is a special day for us, God. Because we love you, Jesus, we're here today. We praise you. We magnify your name. You're the highest one, God. Oh, hallelujah. Some generations holding out in worship, sing the song of praises to the Lamb. All who have before us, and all who will believe, sing the song of praises to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all the nations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Your
Hallelujah, Lord. Glory to God. Praise God. Parang bitin yata. Praise God. Hallelujah. Parang bitin yung praise and worship. Glory to God. Okay na ba? O sige po, makakaupo na po. O sige. In your presence, need your presence, so arise from your rest and be blessed by our praise as we glory on your embrace. Glory to God. Hallelujah. And your praises come fill this place. Hallelujah, Lord. We praise you and we worship you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napasarap. Glory to God. Hallelujah. Dami pa naman namin bisita. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Praise God! Hallelujah! Pinagpalang umaga po. Welcome po sa The Life Giver Church where new life begins. Glory to God. Hallelujah! So, sige po, maupo na po kayo. Wow! Salamat sa Panginoon! Are you blessed? Amen! May na yata yung amen. Are you blessed? Glory to God. Hallelujah! So, salamat po ng maraming ngayong umaga. Pinagpala po tayo na makasama namin kayong lahat. Welcome po sa ating mga kasama. Praise God. Hallelujah! Welcome po kay Kuya Roger at kay Ate Norma. We miss you. Kay Ate Kunching, kay Ate Heidi,
Thank you for coming. We love you. Praise God. Hallelujah. So, masaya po tayo na makasama po namin kayo ngayong umaga. Katulad po ng sinabi ko kanina, napakabilis na po ng panahon. Ang bilis po, kailan lamang po ay February 1. Next week po ay katapusan na. Ngayon po ay last Sunday of February 23 na ito pong araw na ito ay mahalaga sa isang kasama natin because today is her birthday. She is now 61 years old. Nasaan si Ate Dina? Okay, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Dina. So, may celebration po tayo ngayon, pero bago po natin tayo busugin ang ating mga tiyan, busugin muna natin ang ating mga spiritual. Amen! Glory to God. Hallelujah! Ayan na po. Praise God. Latest service natin dahil hinintay ka namin. Glory to God. Praise God. Okay. So, huwag po kayo mag-alala. Bibilisan po natin para matapos agad. Praise God. Hallelujah. So, last week po, ang topic po natin is lift up your hand. Sabi nga, sa mga Kristiyano, wala pong sa bokabularyo ng mga Kristiyano ang matras. Sabi po, we are victors. Lahat po tayo mananalo. Kung kasama natin ng Diyos, lagi po tayong magiging matagumpay. Amen? Amen. At simula po nung nakipag-isa tayo sa ating Panginoon, hindi na po niya tayo iniwan. Lagi natin siyang kasama. Kaya po, ang sabi nga natin nung nakarang linggo, walang umaatras na Kristiyano. Amen. Dahil lahat ng Kristiyano ay mananalo. Amen. Glory to God. Yan po yung posisyon natin. So ngayong umaga po, kasi kagabi po, pinag-aralan po namin yung galing sa James 1, 19 to 21. So palagay ko po, kasi po napapanahon po yung topic natin, dahil sabi ko nga, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya po tayo, ay dapat tayong humawak ng mabuti sa ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ko kanina, nandito na po lahat ang palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen? Kaya po tayo po ay double time ang ginagawa natin sa TLGC. Kaya nga po may Bible study tayo ng Huwebes at Sabado. So para po tayo ay nagpo-produce po tayo ng makakatulong natin sa mga Bible study. And praise God, meron po tayong nabiproduce ng mga Bible teachers na coming. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, ngayong umaga po, ang topic po natin, do you believe in the Word of God? Yes! Kasi ito lamang po ang ating iniwanan ng Panginoon para maging sandala natin. Para kahit anuman ang ating daan ng problema at kabigatan, anumang bagyo ang daanan natin, tayo po'y laging nakatayo dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga po, kahit anong mabalita nating kaguluhan, gera o whatever, we are not affected dahil tayo po ay nakahawak sa salita ng Diyos. Sabi nga po, kung tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, ang tungkulin ng ating Panginoon ay ingatan tayo, isupply ang kailangan natin, ano pa po, pagalingin tayo kung tayo may sakit at karamdaman, but we need faith. Sabi nga, genuine faith ang ating pong kailangan para po maranasan natin ang overflowing grace of God. Ngayong taong ito po, sa ating pong anniversary, ang topic po natin is living in the overflowing grace of God. Last year po, ang ating pong theme is living the best life. Nasa John 10:10 po yun. Ang sabi po doon, nagpunta rito ang Panginoon para kayo bigyan ng buhay, hindi basta buhay, kundi buhay na mapayapa at buhay na pinagpala. At naranasan po natin yan nung nakaraang taon. Amen? At ngayong taon po, ang ating pong theme is living in the overflowing grace of God. Praise God. Hallelujah. So, para po maranasan natin ang lahat ng yan, aralin po natin ang sinulat ni Apostle James. Ito po ay in-address niya sa mga kababayan niya.
At sa atin pong kapanahunan, ito po ay para sa ating lahat na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen? Glory to God. Sabi po dyan, ang title po natin, Receive the Word of God with Humility. Sabi po, tanggapin daw po natin ang salita ng Diyos na may pakumbabang puso. Amen? Glory to God. So, sabi po dyan, this you know. Okay, ito po ay sinulat ni Santiago. Kilala niyo po kung sino si Apostle James Santiago? Siya po ang kapatid ng ating Panginoong Jesus. Praise God. So, sabi po niya, this you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Verse 20, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Verse 21, sabi po, therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility, receive the word implanted which is able to save your soul. So, ang pwede na lamang pong magligtas sa atin ay ang salita ng Diyos. At ang salita po at saka ang Diyos ay iisa. So, kung tinanggap po natin si Kristo ng buong puso at kaluluwa, tayo po ay ligtas. Sabi nga, ang espiritu natin nung nakipag-isa sa espiritu ni Kristo, ang salvation po natin ay silyado na. Kahit anong mangyari sa atin, makakapiling natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga po hindi natin kinatatakutan yung pagbabalik ng Panginoon because we are ready to face Him. Amen? Glory to God. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Bakit po kaya sinabi ng Panginoon na maging alisto? Sabi nga, quick to hear. Hindi po lahat ng pinakikinggan natin. Marami pong taong nakikinig, pero nakikinig lang. Tama? Amen. Iba po yung nakikinig ng nasa sa puso kaysa nakikinig ng basta pinakikinggan lamang. Yan po yung ibig sabihin dyan. Sabi po, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayang magligtas sa inyo. At ang sinasabi pong kaligtasan, hindi lamang po sa langit. Ang kaligtasan pong sinasabi, yung araw-araw na buhay natin. Kung tayo po ay nakakapit sa Diyos at nakahawak sa Diyos, iingatan po niya tayo. Dahil ang unang trabaho ng ating Panginoon ay proteksyonan, iligtas tayo at isupply ang lahat nating pangangailangan. Amen! Ba, ang ganda naman ang asa ni Praise God. Hallelujah. Good morning. Buongiorno po, Ate Maris. Buongiorno! Glory to God. Hallelujah. So, katulad po nung ating inaaral, noong pong tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, sabi nga, binigyan tayo ng bagong buhay. Buhay na ang dapat makita sa atin ay ang katangian ng ating Panginoon. Amen? Amen. At nung tinanggap po natin ang Espiritu ni Kristo, ang bunga natin ay, naging mabait tayo, naging magpakumbaba tayo, may self-control tayo, lahat pong magagandang bagay na nanggaling sa ating Panginoon. Amen? So, dito po, meron pong ipinipaala-alang 3 bagay sa atin si Apostle James. Sabi po niya, number 1 po, we must be quick to hear. Ano ba ang ibig sabihin ng quick? Kala natin mabilis. Hindi po mabilis lang yung ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po, adjective po yan. Moving fast or doing something in a short time. Kumbaga po, kung mag-aaral po tayo, napansin niyo po,
Kapag tayo atento sa isang bagay, sa ating pinakikinggan o sa ating gustong mangyari, pag atento po tayo, sandali lang po napipick up natin. Tama po? Amen. Praise God. Yan po yung gusto sabihin dyan. Sabi po, from to understand, think or learn. Ang tawag sa iyo ay intelligent. Sabihin mo nga sa katabi mo, intelihente ka, kapatid. Bakit po kayo intelligent? Dahil kasama ninyo ang Espiritu ni Kristo. Sabi po sa 1 Corinthians 2:16, ang sabi po niya, taglay nyo ang kaisipan ni Kristo. At kung taglay nyo, ang tawag sa inyo ay intelihente. Di ba? Tama? Kaya nga, sabi niyang quick to hear. Ang ibig sabihin, hindi lamang pinakikinggan. Inuunawa ng mabilis at tinatanggap ng mabilis ng buong puso. Amen? Dahil yan po ang kailangan natin para po natin mapagtagumpayan ang mundong ating ginagalawan. Amen? Para po magbunga tayo ng bunga ng Holy Spirit. Di ba? So, yan po yan. Sabi po sa James 1:25. Sige nga, basahin po natin. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, nagpapalaya sa tao ang Papalain ng Diyos. sa lahat ng kanyang Gawain. siya ang taong Gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ng nakakalimot. So, sino daw po yung pinagpapala ng Diyos? Yung mga taong hindi lamang nakikinig, kundi nagsasaliksik. Ano pong ibig sabihin nun? Inaalam, ina-apply, ginagawa, pinapractice. Hanggang hindi natin pinapractice ang salita ng Diyos, hindi natin siya mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po kailangan talaga practice. Amen? Kaya nga sabi niya, siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Diba? Pansinin niyo po yung mga taong, alam niyo po ba, o ulitin ko po, tayo po ay kung ang telepono niyo po ay may memory card, tayo po ay may memory bank. Alin po yung memory bank natin, yung pong heart natin, na nandoon ang Holy Spirit ni Kristo. Ulitin ko po yung sinabi ni Bishop, mabilisan lamang po. Sabi po ni Bishop noon, tinuro niya at tinuturo din po natin ito, nung umupo si Kristo sa puso mo, hindi niya papahintulutang umupo ang kalaban sa puso mo. Hello? So, at kung ikaw ay kay Kristo, wala nang karapatan ang kaaway sa buhay mo. At bakit lang tayo nalalapitan ng kaaway? Pinapahintulutan natin. Amen? Pero kung tayo kay Kristo, malayo pa nga, kilala na tayo ng diablo eh. Hindi tayo malalapitan niya. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po sa Romans 10:17, saan po nakukuha ang pananampalataya? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng paghinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So mananampalataya lamang tayo kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin ang ganitong gatherings. Amen? Kasi po, para po maipaliwanag at maunawaan natin ang ibig sabihin ng bawat salita ng ating Panginoon. Mabilis po ba? O, okay lang. Kasi sabi nga, intelihente naman tayo. Amen? Praise God. At saka yan naman po, mga self-explanatory. Di po ba? Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kaligtan ng Diyos ang walang sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang Ibigay ng katimpala sa mga samahan ng kanya. So, kapag pala hinahanap mo ang Diyos sa buhay mo, meron ka palang gantimpala. Hello? Ano po ang gantimpala? Alam niyo po yung gantimpala natin? Yung pong payapang buhay. Hello? Kahit na marami kang meron ka, at tad ka ng iyong magagandang bagay, at kung wala ka namang kapayapaan, wala rin kwenta. Tama po? Pero, kapag ikaw ay payapa ang buhay mo,
kumakain ka lang at hindi ka kinakapos at hindi naman tayo pagkakapusin ng Panginoon, masaya na tayo. Amen? Eh lalo na kung marami pa tayong pera sa bangko, di ba? Praise God. Hallelujah. May kapayapaan ka na, marami ka pang inimbak. At ang sabi ng Panginoon, mararanasan natin yan. Amen? Glory to God. Sabi po, ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi po sa Kawikaan 19:20, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Tama po ba yan? Totoo po lahat ang salita ng Diyos. Yan po ang sumulat ay si Solomon, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Simula noon hanggang ngayon. At sa sinabi ng Panginoon, walang magiging higit kang matalino sa ngayon at sa mga darating pang panahon. Praise God. So sabi po, isa pa po, sa Kawikaan 2, chapter 2, verse 2, ang pakinig mo ay ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Kasi po, kung nakikinig po tayo at hindi naman natin nauunawaan, wala ring kwenta. Madalas po natin yung sinasabi sa Bible study. Eh kung ikaw ay pakinig ng pakinig, hindi mo naman isinasabuhay, dinadaya mo lamang ang sarili mo, di ba? Dapat, ibinubuhay natin kung ano yung ating napapakinggan. Amen? Sabi po sa Kawikaan 25:12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na dihamak sa ginto o mamahaling alahas. Yan po yung sinasabi natin, di ba? Katulad po nung nangyari sa LA, di ba nasunog ang village ng mga billionaires, mga artista, mga ex-presidents, di ba? Pero wala ding nangyari, di ba? Wala ring nagawa ang kanilang kayamanan. So, sino pa rin ang mahalaga? Ang ating Panginoon pa rin. Amen? Glory to God. Kaya nga po, sinabi po doon sa Mateo 11:15, ang nagsabi po niya yung ating Panginoong Hesus, sabi niya, makinig ang may lahat naman tayo may pandinig, tama? Amen. Pero, may taong nakikinig, kasama yung puso, may taong nakikinig, lumalabas din eh. Tama po? Amen. Kaya walang effect sa buhay, di ba? Kaya po pag sinabi ng Panginoong Hesus, makinig ang may pandinig. Ibig sabihin, makinig ka, unawain mo, at isabuhay mo. Amen? Amen. Glory to God. So sabi po sa 1927, ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Totoo naman, di po ba? Praise God. Sabi po sa Kawikaan 1:33, mabilis po tayo. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Tama, mali? Amen. Di ba pag wala kang kaaway, masaya ka? Amen. Tulog ka ng mahimbing? Yes. Kahit ang pera mo €1 sa pitaka, ikaw ay masaya? Tama ba? Amen. Kahit daw 0, tama. Nakakaranas tayo kahit 0, di ba? Pero, hindi naman tayo pinahintulutang hindi makakain ng 3 beses. Amen! Praise God. Hallelujah. 4 pa nga, o 2 merienda. Tama? Bago matulog, meron pa. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa pahayag, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Alam niyo po, ang iglesia, tayo po yan. Hindi po simbahan, tayo mismo. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yan po yung sinasabi natin, yan ang magiging buhay natin pag tayo umuwi sa Panginoon. At katulad po nung sinabi ko kanina, narito na po lahat ang palatandaan. Kaya nga po pinanonood natin ang nangyayari sa bayang Israel. And the Lord is coming very near. Kaya po tayo ngayon, nagdo-double time sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Dahil hanggang wala kang Kristo sa puso, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po mahalaga na maunawaan natin yan. Sabi po sa 1:847, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos.
Kaya nga po sinasabi natin, ang nakakaunawa lamang ng salita ng Diyos ay ang taong may espiritu ng Diyos. At kahit basahin niyo po ng basahin ito, hindi niyo po maiintindihan kung wala kang espiritu ni Kristo. Bakit po? Kasi po, yung mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang ng mga taong may espiritu ng Diyos. Mahalaga po yun. Kaya po tayo, we totally depend on the Holy Spirit na meron po tayo. Amen? Glory to God. Sabi po na sa Thessalonica 2:13, kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Nagbago ba ang buhay nyo nung makilala nyo si Jesus? Praise God! Totoo naman po. Kaya po tayo naritong lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Diba? Praise God. Hallelujah. At makikita po natin, sa dami ng dinaanan natin, tingnan nyo nga po ang mga itsura nyo. Mukha ba kayong dumaan sa problema? Praise God. Hallelujah. Marami po tayong dinaanan bago po tayo nakarating dito. Amen. Pero napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga nakikita ang bisa ng salita ng Diyos sa bawat mananampalataya. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are highly favored. You are highly favored. Diba? Sabi ko nga po, walang mahirap sa mga anak ng Diyos. Kahit lumakad ng dokumento o ano pa man, lahat ay madali. Bakit? Kasama natin ang ating Panginoon. Kaya glory to God. Hallelujah. Okay, sabi po sa Lucas 8:21, ngunit sinabi ni Jesus, pakikinig pa rin po. Kaya ko po nilalagay lahat ito para maunawaan po natin kung gaano kahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ate Gisli, pakitaas. Ngunit sinabi ni Jesus, ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang aking ina at mga kapatid. So, kahit sinasabi ng iba na sila ay anak ng Diyos, ang tanong, totoo kayang anak kayo ng Diyos? Di ba? Sabi po, ang totoong anak ng Diyos, yung tumanggap kay Kristo ng buong puso, ginawang sariling tagapagligtas, at siya na ang nasusunod sa buhay niya, hindi ang ikaw ang nasusunod sa buhay. Amen? Glory to God. Baka mga gatyan, hindi kaya? Glory to God. Sabi po sa Romans 1:16, kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ang kaligtasan po ay nung narinig natin ang salita ng Diyos. The gospel of Jesus and the grace of God. Glory to God. Sabi po ni Apostol Pablo, kung ikaw ay quick to listen, to hear, dapat slow to speak and slow to anger. Ang ibig sabihin po niyan, it emphasizes the importance of exercising self-control, avoiding hasty words or anger, instead cultivating a spirit of understanding and humility. So sabi po, dapat daw po, hindi tayo nagsasalita ng... Kaya nga nung nakilala natin si Kristo, sabi nga, naging maunlad kayo, hindi lamang sa buhay niyo, kundi sa inyong pananalita. Kaya simula nung tayo naging Kristiyano, kung dati po tayo ay magagalitin, kung dati po tayo nagmumura, ngayon po ay hindi na. Tama po? Amen! Glory to God. Sabi nga ni Kuya Fidel, parang hindi ko na masabi yung dapat kong sinasabi dati. Glory to God. Hallelujah! Kaya po, praise God. Totoo naman po,
Dahil sabi po sa Proverbs 17:27, he who has knowledge spare his words, and a man of understanding is of a calm spirit. Sabi po, yun daw pong may karunungan ay iniingatan ng kanyang salita o binibilang, di ba? O inuunawa. And a man of understanding, at ang tao daw pong may pangunawa ay kalmado sa lahat ng oras. Calm spirit. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, kalma ka lang. Tama? Di ba? Tayo, kahit yung matandang inaalagaan may nakakainis na, kalma ka lang. Di ba? Kahit gusto mo na magalit, Lord. Praise God. Hallelujah. Pakalmahin mo ko. Amen? Praise God. Sabi ko nga, magre-rest muna ako ng isang araw para ako yung kumalma at ako mawala ang stress. Di ba? Glory to God. Hallelujah. So sabi po, this verse highlight the wisdom of a person who restrain their speech, especially when they possess knowledge and understanding. It implies that one's words carry weight and should be careful, chosen, promoting a peaceful and discerning spirit. Kaya nga po, dapat ang salita natin pinipili natin. At yung daw taong iniiwasang magsalita ng marami, o iniwasang magsalita, lalo na ay, ang ibig sabihin po ay meron siyang karunungan at pangunawa na iniingatan niya ang bigat ng bawat salita, pinipili niya, at yun po ay nagdudulot ng kapayapaan at ng kaunawaan. Discerning is pangunawa. Ibig sabihin, meron kang malawak na kaisipan. In short. Amen? So sabi po sa Ecclesiastes 5:2, do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God. For God is in heaven, and you on earth, therefore let your words be few. Sabi po doon, here the author advises caution in speaking in arduous restraints and uttering impulsive or thoughtless words before God. It serves as a reminder that God is sovereign and our words should reflect humility and reverence in His presence. Minsan kasi sinasabi nila, ay kilala ko ang Diyos, ako'y anak ni Kristo, ako'y anak ng Diyos. Pero ang lumalabas sa bibig nila, hindi naman maganda. Di ba? Kaya nga sabi, makikilala mo ang totoong Kristiyano the way he talk, the way he act, kung ano talaga. Tama po? Amen. Glory to God. Sabi po, here the author advises caution in speaking in arduous restraint. Ito na nga pala yun. Okay, Proverbs 10:19. Atikisli, sabi po, in the multitude of words, in sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. Sabi po, ito po yung explanation. Ito pong verse na ito ay nag-highlight ng potential for sin and error in excessive talking. Di ba sabi? Kapag masyado kang madaldal, malapit ka sa kasalanan. Dahil sabi nga, di ba, ang masalita daw, nahuhuli sa bibig. Tama ba? Praise God. Hallelujah. It suggests that wisdom lies in exercising restraint and choosing words carefully, avoiding unnecessary verbosity or careless speech. Alam niyo po kung ba't natin pinag-uusapan ito? Kasi nga po, malapit nang dumating ang Panginoon. And we must live who we are. At bilang mga Kristiyano, dapat alam natin ang lahat ng yan. Amen? Naalala ko po yung pong congressman ng Pasig. Nung pong anniversary natin, bisita natin sila. Pinanonood ko po sila. Ang sabi po niya, marami daw pong mga college graduate ngayon na kailangan ng GMRC. Praise God. Di ba? Sabi, bakit po? Hindi po nakikita sa eskwelahan at itinuturo sa simbahan. Amen? Kaya nga po sinasabi, ang hulmahan at hubugan ng pag-uugali at asal ng tao ay ang simbahan. Dahil ito ay nakabase sa salita ng Diyos. Lahat naman pong moral lesson dito po nanggaling. Amen? Dahil ito po ay salita ng Diyos. Totoo naman po na kailangan bumalik yung iba, kahit sabi nga ni Congressman Romulo,
kahit ako'y abogado, kahit siya ay driver lang, kung siya ay nagsisimba, mas daig pa ang abogado. Bakit? Kasi, ang mga abogado, mga hearse yan di ba? Pero kung ikaw ay nagsisimba, kahit ordinaryong tao ka, marunong kang rumispeto, di ba? Marunong kang gumalang, marunong kang umunawa. Kasi nga po sa simbahan, itinuturo po yan. Kaya nga po pinag-aaralan natin. Amen? Praise God. So sabi po sa James 3:2, for we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Kung ang isa daw po, lahat po daw tayo ay nagkakasala, bumabagsak. Kung hindi daw po, ikaw daw po ay perfect. Wala naman pong perfect. Tama? Kahit po tayo ay mga lingkod ng Diyos, minsan po nakakabigla tayo ng mga salita. Amen? At normal po yan. Sabi po, in this verse, James acknowledged the challenge of controlling our words and highlight the significance of doing so. It suggests that those who possess self-discipline in speech demonstrate maturity and the ability to govern others aspect of their life as well. Yun daw pong may disiplina ay nagpapakilala ng maturity bilang Kristiyano. At nagpapakilala na kaya niyang kontrolin ang buhay niya. Amen? Yan po yung katotohanan. Sabi po, ang mga Kristiyano is dapat living by example. Hello? Walang maka-amen Nakikita ba sa inyo si Kristo? Sabihin mo nga sa katabi mo, nakikita ko sa iyo si Kristo. Amen. Lalampasan ko na po yung slow to anger. Babasahin ko na lang po yung Psalms 103. Ang God's character po in this way, compassionate, gracious, slow to anger, and overflowing with loyal love and faithfulness. Yan po ang karakter ng Diyos, okay? So ngayon, sige po. Lalampasan ko na lang po yan. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, this is why a patient person is often described as long of nose in the Bible. In other words, it takes a long time for their nose to get hot. Like in Proverbs 14:29, which says that a person who has a long nose or is slow to anger has great wisdom. Napansin niyo po yung sinasabing umuusok ang ilong. Hello? Di ba? Umuusok ang ilong sa galit. Wonderhead. Ang sinasabi naman pong long nose, matagal magalit. Ibig sabihin, pasensyoso. Di ba? Yun po yung bunga ng Holy Spirit. Kung matagal ka na sa Panginoon, may control ka na sa sarili mo. Amen? Di ba madalas natin sinasabi? Nako, umuusok si Ate Marisa sa galit. Umiusok ang ilong ni Ate Marisa sa galit. Joke lang, ate. Hindi ba? Praise God. Hindi ba pinag-uusapan kung flat o high nose? Okay? So, sabi po sa James 1:20, because human anger doesn't produce the righteousness that God desires. Yung daw pong pagkagalit ay hindi nakatutulong o nagbubunga ng katwiran sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi po sa Colossians 3:8, ito po yung kalagayan natin. Ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong, lakas nyo,
Kasi ang Panginoon And then, sinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumilipas sa inyo upang lalo ninyo siya makilala. so yan po yung sinasabi ko. Sabi mo nga sa katabi mo, kamukha ka ni Kristo. Sabi po, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siya makilala. Praise God. Hallelujah. Promise. 2:15, tapos na tayo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Sabi po sa Kawikaan 29:11, kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan. Ngunit ang matalino ay nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. So may tawag po. Kapag magagalitin ka, ang tawag sa iyo ay mangmang. Di ba? So tandaan niyo po yan. Okay? Kawikaan 16:32. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop ng mga bayan. Bakit po mahalaga yung self-control? Mahalaga po yan. Kaysa, sabi nga, kahit makasakop ka nga ng bayan, wala ka naman sa self-control. Eh di pwede mong gawin kahit ano. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Kawikaan 16:32. Higit na mabuti. Ay, hindi, ayun na yan. Kawikaan 20-24. Huwag kang makipagkaibigan sa daong. Okay. Oh, Bible po ang nagsabi, hindi ako, ha? Okay. Ayaw mo siya Awit 37:8-9. Ate Kisli, pakitas. Ate Kisli, pakitas. Pagkagaling. Yang pagkagaling sana. Walang kapiliang mga kantanta. Ang nagwatiwala kay Yahweh, mabubuhay, isa sa lupain ay doon nakakatahan. Ngunit, Ate Kisli, so ano po sabi? Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay. Ligtas sa lupain at doon tatahan. Kaya nga po sinasabi natin lagi, iingatan tayo ng Panginoon. Amen? Kaya kung ang Diyos mo ay si God, si Jesus, sigurado ka. Amen? Glory to God. Sabi po sa Kawikaan 14:26, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong. Kaya nga po, ang sinasabi po ng Bible, hindi lamang ikaw. Pag ikaw mismo, buong sambahayan mo. Hello? Gusto niyo ba ng kapayapaan sa buong pamilya mo? Amen. Well, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Praise God. So, ano po ang sabi? Para po maranasan natin ang mayamang grasya, kaya nga po tinira namin love, faith, and grace. Kasi po ang love, faith, at grace, isa po, yan po ay ang ating Panginoong Jesus. Ngayon po, para po matanggap natin yan, sabi nga po, accept the word with humility and you will be saved. So sabi po sa Santiago 1:21, matatapos na po tayo. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito'y may kakayahang magligtas sa inyo. Sabi po sa Santiago 1:20-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So may magandang benepisyo po ang pakikinig ng salita ng Diyos. At habang kinikilala mo siya, mararamdaman mo ang kanyang presensya sa iyong puso.
At lahat ng gagawin natin, sabi ko nga kagabi nga, nag-uusap kami, alam ng Diyos kung paano ka paliligayahin kahit hindi mo sabihin. Amen? Kaya marami sa atin ang nagugulat sa ginagawa ng Diyos. Nakaka-amaze, di ba? Dahil hindi mo pinangarap na maging ganito, ito yung ibinigay ng Panginoon. Dahil sinabi niya sa kanyang masangang salita, hindi pa nakikita ng tenga, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tenga ang niyahanda ng Diyos sa mga umiibig at nagmamahal sa Kanya. Umiibig ba kayo sa Diyos? Amen! So sabi nga, higit na kilala ng Diyos ang bawat isa at kaya niyang ibigay kung ano ang ating mga kailangan. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po sa Romans 1:16-17, kaya po, hindi ko, sabi ni Apostol Pablo, ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang itinuro ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay, so, alam niyo na, kapag nanampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka. Amen? Amen. Alam niyo po ba, hindi lahat ng naglalakad sa kalsada ay buhay? Hello? Marami pong naglalakad sa kalsada, patay. Kaya walang kabuhay-buhay. Hello? Tama ba? Bakit po? Ang ibig sabihin po, they are spiritually dead. Kasi nakahiwalay sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, kung nakipag-isa lamang tayo, doon po tayo magkakaroon ng buhay. Hindi basta buhay, kundi buhay na pinagpala at buhay na walang hanggan. Amen? Yan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, tandaan ninyo ito sinasabi ng, si Jesus mismo nagsabi nito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya mula sa buhay mula sa kamatayan. Kaya nga po ang sinasabi, ang mga anak ng Diyos, hindi po makakaranas ng pangalawang kamatayan. Yung sinasabi pong physically death, yan po yung ating yan ang unang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan ay spiritually dead, na kung wala kang connection sa Panginoon, ang punta mo ay dagat-dagatang apoy, impyerno. Kaya po mahalaga na nakakabit tayo sa ating Panginoon. Amen? Sabi, matatapos na po tayo. Sabi po sa 1:10:27-29, nakikinig sa akin ang aking mga sino po ang tupa ng Panginoon? Praise God. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So, alam nyo na kung gaano kabigat ang hawak sa inyo. Kung sino at ano ang may hawak sa buhay ng bawat isa. Amen? Sabi po, kailan may hindi sila binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila Maagaw. lakas nyo. Maagaw ninuman sa aking Ama. So, kaya nga po sinasabi natin, kung natatakang ka ng Espiritu ni Kristo, secured. Hindi ka na maaagaw ng kahit sino. Amen. Sabi po sa Colossians 1:13-14, Ate Kisli, iniligtas na niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang tanong, makasalanan pa ba kayo? Praise God. Hallelujah. Ang lakas ng amen. Yan ang mga anak ng Diyos. Amen. Sabi po,
Sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad ang ating mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Sabi ng iba, parang hindi nila matanggap yon. Totoo po yon. Praise God. Sabi nga, makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo. Di ba? Sinalba ka na. So, yun po, hindi automatic. Hello? Yun po ay regalo ng Diyos doon sa mga tatanggap sa Kanya at tatanggapin si Jesus bilang Diyos niya at sariling tagapagligtas. Kaya nga po sabi, mula ngayon Panginoon, ikaw nang masunod, hindi na ako. Amen. Di ba? Sabi nga ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, mamatay ka sa sarili mo, at pasanin mo at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi na mahalaga yung gusto natin. Ang mahalaga na lang ay ang kalooban ng Diyos. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po, paano po tayo? Tayo po ay sinigurado ng Diyos. Ito po yung sinasabi ko. 2 Corinthians 1:22. Lakas niyo po ang pagbasa. Nilagyan niya? So, totoo, naniligyan kayo ng kanyang espiritu. Kaya po, kung tayo Kristiyanong hindi natin nararamdaman ang espiritu ni Kristo, baka po question mark ang ating pagiging Kristiyano at pagiging totoong anak. Ang totoong anak ng Panginoon, nararamdaman niya ang Holy Spirit na laging may bumubulong sa kanya. Anak, huwag mong gawin yan. Mali yan. Tama ba yan, Kuya Fidel? Sabi niya, paborito si Kuya Fidel niya yung paborito ko, sorry. Kasi siya po ay nagsasabi sa akin na kaya ako tataw sa Bible study para daw may kumalabits. Nakakita daw siya ng maraming pera. Gusto mo ikaw magpatotoo, Kuya Fidel? Sige tayo. Sige. Dahil laki nakakita ng pera, dahil pinag-usapan lagi na namin, pagkakabagong study, yung Holy Spirit. Sabi ko, kailan naroon yung Holy Spirit? Hindi ko man naroon minsan eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi na paano kakamdaman. E napag-usapan naman na, narinig ko sa mga yan, eh daw pag may ginawa kong mabuti, Masama, parang may nangangalabit. Oo, nangangalabit. Ay ako, sa opisina, ako yung makipay naroon na eh. Bago siguro mga 6, kung natigyan. Nakita ko ng pera sa kawan. Sa kontasol din ang ayaw mo. Bibili ng pera. Bilang yung counting machine. Sabihan ko, pera. Ang ginawa ko, pinakot dinos ako. Oo, tunay. Sabi ko, ang napira ito tanong ganda ko. Akala ko ramdam ko, parang may tao sa loob ko. Isa. Ang ginawa, kinakulik. Gusto ko, napisa pa sa akin. Uy, balik mo yan. Parang gayon. At ang ginawa kayo, pinakulik. Gusto ko doon sa counting machine. At picturean ko. Tapos ninanta ko sa akin kay Luca. Tsaka doon sa asawa. Sabi Sabi sa akin eh, Fidel, nung tukare. Sabi ko niya dito sa isang taon. Sabi ko, nasayang sa pangalagay ng jewelry. Sabi niya, hindi na talaga pala niya alam. Hindi nila alam. Kaya nung dumating, mga alas 10 ng umaga, Dala sa yung pera. Sabi na sa jewelry box. Sabi ko na doon. Yan. Salamat. Iyak na ngayon si Angela sa akin. Yung asawa. Daw binalik. Sabi ko nagkakaroon hindi namin kunyag ako. Sabi ko, kami ako mga Pilipino dito sa Caserta. Kami mga unista. Tapos kami ganyan. Wala ka ako kung nagawa sa amin ng ganyan dito sa mga nakamo. Sabi ko. Kahit pa ako pagkain. Sabi ko. Hindi kaya nagpapawala yung mga Pilipino dito. Bigyan ako 50. Oo. Bigyan 50. Tapos sabi na. Dahil sabi ko nung una, nung nanda ko picture ko kay Lucas, sabi ko ito magigitain ko pa. Pero hindi ko alam kung magkano. Yung pera nga, hindi ko mabinilang eh. Hindi ko mabita ko Ngayon, nung
So, kikita ko pa ito, kung bumag ko ito kayo libo, ito ako 1 milyon, baka sakaling kunin ko pa ito. Oo, sabi na, 1 milyon, baka yung uli na. Ay, hindi. Sabi ko, tayo ko pa ito, siguro mga 3 ko, dapat naman, kaya ko itong kitain pa dito. Sabi ng mga kasama mo. Sabi ng mga kasama mo. Sabi ng kasama ko, wala na. Ang randa ko sa kanila, dito ko bilik. Oo, ang randa ko sa kanila, bigko pa ganun, bigko sa bilik. Kaya hindi kami kako ganun, sabi ko. 50. Hindi niya alam, talaga ni Luca, bihira sa akin. Putak, 4 minutes dress. Ang yun, picture ko nga. Glory to God. Experience niya, experience sa ibig sabihin. Talagang naramdaman niya. Kasi feeling daw niya may nakatingin sa kanya eh. Sabi ko niya. Uy, yan iyo, balik mo yan. Wala, wala CCTV. Wala yung CCTV. Si Lord ang sinasititv niya. Alam niyo ba? Ako ba sinubukan ka? Are kay Angel, kasawa, kay Abogado, kay Angel yan. Yan, kaya Angel yan. Are yung kay Luca, yung aking amo, yun o. Sabi sa akin, si Fidel, nung tukare. Ano nag sa akin, no? Okay. Tukare. Pero kami ko nakikita ko pa rin. At malakpakan natin si Lord. So ngayon, naramdaman, alam na niya may Holy Spirit na siya. Ang problema doon, ako nagkasala rin dahil kayo nung nagsugal. Dahil kung tiyoro yun, iyak sa luto. Oo. Nalala ko ng 500. Okay, umano mo doon. Nalala ko ng 500. Ano sugal? Sa luto. Ayun mo, yung mali kami magpiksa, yung sumama, sabihin mo busog. Bigyan mo na kay Lord. Praise God. Hallelujah. So, palangpakan natin ang Panginoon. Di ba, matagal na po natin pinag-uusapan yan. Sabi nga ni Dina, naalala ko rin yung kwento ni Dina. Dati daw, pag sila may nakukuha mga barya, nung hindi pa siya nagsisimba, yung daw mga barya, pinaghahatian nila ni Manny yata, parang ganon. Mga barya-barya. Pero simula nung nakalala si Lord, parang kahit pag nakakita siya ng pera, hindi niya makuha. Parang may nakatingin sa kanya. Totoo naman. Si Holy Spirit nga po yun. Na parang, sabi nga ni Fidel, baka feeling ko parang may kasi kami po sa Bible study, at saka naman dito, lagi natin sinasabi, ang TLDC po very particular sa Holy Spirit. Kasi po, dapat nararamdaman mo ang Holy Spirit sa buhay mo at ipinamumuhay mo. Kasi pag kami ginagawa kang hindi tama, parang may nangangalabit sa iyo. So ngayon, kung talagang may Kristo ka sa puso, hindi ka niya ipapahintulot na ikay magkasala. Dahil hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. My God, totoo po yan. Pag tayo may ginawang hindi tama, hindi tayo mapapayapa. At tayo ay hindi matutulog. So, kaya bang bayaran yung hindi kapayapaan? Diba? Kaya sabi sa niya, pag tuwil ako, pinakatulamayos, wala akong isip niya na Diba? Baka ilang buwan ka hindi matulog, lalo kang matigo ka pa na dahil doon. So, okay. So, kaya nga po, ito yung sinabi. Ulitin natin yung 2 Corinthians 1:22. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Hindi kanya, di ba sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan pababayaan. Di ba? At alam niyo po ba, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, sisiguraduhin niya na lahat ng kailangan natin ay ipagkakaloob. Hindi po yun niaabot. May ginagamit na tao. Amen? At pagka po tayo nangangailangan, hindi po natin kailangang magmakaawa at makiusap kung kani-kanino. May taong ipinadadala ang Diyos. Hello? Amen. Naranasan po natin yan ako po ay 74 years. 38 years na po akong naglilingkod sa Panginoon. And for that period, I have proven so many things in my life. Without kay God, wala na po ako siguro sa inyong harapan. Amen? Amen. Pero tandaan natin, hindi po tayo libre sa pagsubok. Dahil we are living in this world, lahat ng pagsubok dadaanan din natin. Amen? Pero, isa po ang assurance
dadaan ka lang dyan, kapatid. Hello? Kaya po kung ano man ang dinadaanan natin, kapag kakasama mo si God, you will graduate with flying colors. Amen? Nakita po natin si Ate Dina nung araw. Praise God. Hallelujah. Okay, birthday naman niya. Sige nga, Ate Dina, magpatotoo ka kung anong ginawa ni Lord sa buhay mo. Okay. Oh, bagong outfit. Oh. Ay, thank you, Lord. Bago ko lahat. Ayun. Salamat kay Lord talaga dahil bago maghukom, dumating pa ng 61. Talaga. Kaya bilang pasasalamat sa ating Panginoon at nagpapasalamat ako sa mga taong malalapit sa puso ko na ako hindi ininja, lalo na si Hermie. Kaya salamat kay Lord. At talagang si Lord ay talagang hindi lagi nagkukulang sa atin dahil lahat ng mga pinagdaanan natin sa buhay, lalo na ako, napakadami kong pinagdaanan sa buhay, pero dahil nung makilala ko talaga siya, nag-stick ako sa kanya talaga. At yun yung natutunan ko talaga kay Ate Becca. Yung hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Ate Becca na, Dina, pag ikaw ay kumapit kay Lord, hanggang sa kaapu-apuhan mo, tamo yung mga anak ko. Ganon. Yun yung talagang pumasok sa isip ko yung sinabi ni Ate Becca. Hindi nawawala yun. Kaya naman, nakakahiya naman na kung ang mga anak ko mga naging maayos, nakakilala kay Lord. Dahil sila ibali ng TLGC hiningi ko sila ng tag-5 noon, kung para sila makasali sa camp. Kaya sila bunga ng TLGC din. Amen. Glory to God. At nung sila talagang makakilala kay Lord, para namang nakakahiya naman na yung mga anak ko nakakilala at naging maayos, ako pang hindi maging maayos. Kaya ginawa ko ang talagang kung ano ang mga dapat at kung ano yung mga kalooban ni Lord na para talagang makuha ko yung sinasabing pagpapala. Pag ikaw kasi talaga nakatingin ang faith mo kay Lord talaga, ibibigay talaga sa atin yon. Dahil sa dami ng pinagdaanan ko talaga sa buhay, talagang noon kabi-kabilang utang ko kung kani-kanino, kung sino ang may mga talagang nahihiraman ko. Awa naman ni Lord, pag ako'y nagsabi sa kanila, parang hindi naman ako napapahiya. Kahit pa sabihing utang, pero nakakagawa ng paraan at ating napoprovide talaga. Dahil ang pray ko nga kay Lord na, Lord, ikaw na ang mag-provide ko ano man ang mga pangangailangan ko. Nagdaan ako sa mga, ang nanay ko ilabas-pasok sa ospital. At the same time na nagpapaaral pa ako ng anak, tumutulong pa sa kapatid. Pero lahat yun talagang pinrovide talaga ni Lord. Kaya ang papurit pa sa salamat talaga lagi natin na kay Lord talaga. Tsaka kung tayo talaga itumututo kung ano yung kalooban ni Lord, kahit mismo sa atin, yung ating mga pinag-aaralan, yun nga sinasabi ni Pastora na hindi dapat sanguso lamang. Kagaya no, halimbawa tayo may mga kaibigan na nagsasabi sa atin ng problema, magpayo tayo ng maganda na alam mo na magiging aral sa kanila na hindi yung parang susulsulan mo pa, magsasalita ka pa ng hindi maganda. Parang hindi kalooban ni Lord yung ganun Nga kailangan yung magandang salita ang maririnig din sa iyo dahil Kristiyano tayo para makita sa buhay natin talagang tayo ay Kristiyano. At tayo ay nakakilala sa Kanya, hindi lamang sa salita, makita pati sa ating gawa. Kaya nung araw talaga, nung ako Sabado na talaga ako nung lahat ng party, pag Sabado talaga yan, pag sinabing may sayawan na gano'n, hindi pa, may tugtog pa lang, talagang kekembod ka na. Pero, siyempre, tayo nakakilala kay Lord, ganun pa man, kahit tayo sumasama pa rin sa mga may limitation na tayo. Nung araw ko, kung manamit, kulang na lang kita ang singit at ganyan. Ngayon, dahil nga, salamat kay Lord, 16 na ako. Kaya, kahit na 16 na ako, 16 na tayo. At yung pagpapala na yun, isang napakalaking blessing na tayo yung madagdagan pa ng isang edad pa sa ating buhay. Amen. Dahil yun ang talagang kagaya nga yan, hindi natin alam. Ayokong matutulog ako ng tayo ay may, kahit yung
ako nakakapagsalita ng hindi pag halimbawa nagalit. Pero minsan, dahil nga merong yung si Holy Spirit inangangaral sa atin na hindi dapat. Parang 5 minuto lang, mawawala na yon. Ganon talaga pagka ikaw ay may Holy Spirit na sa ating puso eh. Dahil iniisip ko, ayoko nga mamatay ng nakasimangot ako, baka bukas bigla tayong kuhanin ni Lord. Di ba? Na ikaw ay may sama ng loob sa puso mo. Kailangan, bago ka matulog, mag-pray tayo at talagang itaas natin kay Lord kung ano yung ating mga nararamdamang hindi maganda na, Lord, ikaw na ang magpalambot sa puso ko kung ano man yung mga hinanakit na nararamdaman ko, ikaw ang magpawala. Ibibigay naman ni Lord. Dahil nga ayoko na, baka kinabukasan nga, hindi natin alam ang buhay natin, hanggang ano na lang, di ba? Nakaburol ka na, nakasimangot ka pa, pintasan ka pa ng mga makikilibing sa'yo. Mas maganda na tayo laging nakangiti at magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga biyaya sa atin. Yun, talagang, kaya salamat. At sa ating mga kapatiran na hindi ako hiniya, dahil pumunta dito, salamat sa inyo lahat. I love you talaga sa inyo. Glory to God. Okay. Taking from Ate Dina. Nung una kong nakilala si Dina, magulo talaga. Pero praise God. Hallelujah. Sabi ko nga, natutuwa akong makita si Ate Dina ngayon. Siya po yung totoong example ng totoong binago ng Panginoon. Amen? Kaya naman po siya pinagpala. Meron siyang anak na engineer, meron siyang anak na nasa Narita, Japan Airport, na kahit minsan hindi niya pinanaginip, di ba? So ngayon, okay na. Meron pa siyang, isa na lang, gagraduate na. Di ba, graduating na ngayon. So, praise God. Hallelujah. Kaya po kapag totoo po yung salita ng Diyos, kapag sumunod ka sa kanyang kalooban, siya na bahala sa inyo. Hindi na kayo mag-i-struggle. Kasi alam niya kung paano ka pasasayahin. At sabi nga, mas kilala niya tayo kaysa pagkakakilala natin sa ating sarili. Amen? Sabi nga, pati bilang ng buhok natin, alam ni Lord. Kaya wag kayong kumibok kapag kayo ay may sinasabi kung ano-ano kahit sino sa inyo. Relax lang kayo. Ang naririnig po ni Lord John. Amen? At kapag tayo tumahimik, kaya nga pinag-aralan natin yung maraming salita, hindi maganda. Yung magagalitin, hindi rin maganda. At nakikita ng Diyos yung ating sitwasyon. Hindi natin kailangang ipagtanggol yung ating sarili. Amen? Glory to God. Isa na lang po. Romans 8:38-39. Sapagkat natitya kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinman nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May nasingit. Sorry po madaling araw ko ginagawa yan Sige po. So kaya po, nung inibig tayo ng Diyos, inibig na tayo kahit sino pa tayo. Kaya po hindi tayo inibig dahil mababait tayo. Inibig niya tayo kahit sino ka pa. Ay mahal ka ng Diyos. Sabi nga natin, wala tayong gagawin para madagdagan ang pag-ibig ng Diyos at wala rin tayong gagawin para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Nung minahal ka ng Diyos, mahal ka niya talaga at yun ay hindi magbabago kahit ano ang mangyari. Amen! So, sige pa, Ate Gisli, conclusion na tayo. Okay, ito po ang sinasabi natin. Ito po yung ating team this year. Para po maranasan natin ang overflowing grace at sobra-sobrang umaapaw na pagpapala, dapat po ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang buong puso at pagpakumbaba at ibuhay natin sa ating mga araw-araw na buhay. Sabi po, the grace of our Lord, His amazing unmerited favor and blessings flowed out in superabundance for me, together with the faith and love which are realized in Christ Jesus. So, makukuha mo lamang yan
sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo, wala lahat yan. Amen? Ang buhay natin patsamba-tsamba, walang kasiguraduhan. At naranasan po natin yan bago natin nakilala ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga po ang sabi, sa Tagalog, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan po yung maliwanag. Kaya kami po dito sa PLG, sabi nga namin, hindi mahalaga na master mo ang Biblia, pero nasa ulo mo. Ang importante sa atin, kahit tatatlo lang ang alam mo, nakikita sa buhay mo. Kaya po dyan po tayo very particular. Hindi po pagalingan, patyagaan. Amen? Praise God. So sabi po sa John 10, ito po, kaya nga po tayong mamimili. Sabi po, dumarating ang, sige lakas nyo. Ganito ako upang magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Salita ba ng Diyos yan? So kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sabi po, ang gusto niyang buhay sa iyo, buhay at buhay na masaganang lubos. Sa English po, ang sabi po, ay ang gusto niya sa atin ay super abundant. Katulad ng sinabi sa Timothy, yung po yung ating team ngayong taong ito, yung pong totoong nakipag-isa sa ating Panginoon ay magkakaroon ng overflowing grace. At ang grace po ay si Kristo mismo. At kung kasama mo si Kristo, kahit ano ang sitwasyon mo, wala kang dapat ikatakot. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So kaya kailangan tayong mamuhay according to the Word of God. Hello? Did you learn something? Amen. Kaya po tayo, ang ginagawa natin, pinapaliwanag din natin ng salita ng Diyos, hindi po ng mga salita ng tao, kung hindi salita rin ng Diyos. Yan po yung pagkakaiba. So, tapos lang po. To God be the glory. Ang Diyos po ang maluwalhati sa buhay nating lahat. Amen? Praise God. Hallelujah. So, pinagkakapi na kayo ni Ate Mary. Dito nyo lang yan makikita sa Live Giver. Glory to God. Hallelujah. So katulad po na ipinangako ko, kaya lang naging 2:20. Sorry po, na-late po ng 5 minutes. Pasensya na po. Glory to God. Hallelujah. Naubusan pala tayo ng gatas? Di ba, Linda? Okay. Okay. So, masaya po ba kayo ngayon? Praise God. Hallelujah. So, sige po, dako po tayo sa ating offering. Again, ulitin po natin, katulad po na sabi ng Bible, kung tayo raw po ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, magbigay daw po tayo ng masaya at hindi napipilitan. Ang gusto ng Diyos, masaya tayo nagbibigay. At sinisigurado ko po sa inyo, lahat ng ibinibigay nyo ay sa gawain natin ginagamit. Kasi po, I am honestly saying, hindi po ako nagpapabayad na pastor dahil ako po ay nagtatrabaho pa. At ako po ay nagbibigay din kung ano ang dapat ibigay. Kaya po sigurado yung mga nagbibigay sa church, mapupunta po yan sa ikalalago ng gawain. Amen? Amen. Kaya glory to God. Sabi nga po, ang gusto ng Diyos, masaya tayo nagbibigay. At anumang ibinibigay natin, ibabalik niya sa atin ang sigsik, liglig at nag-uumapaw. Praise God. Hallelujah. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. Yes, Lord. Hallelujah. Akin ang tinubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama.
Di na makaya na maipagkaloob. Mamahaligyan, ulitin kong Ginoo, ang aming dalangin. O Diyos ay tanggapin at aming alay ko, nawa'y gamitin. Ikulang ang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyan ng taong tulad ko. Dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya na maipagkaloob. Mamahaligyan, tugin kong Ginoo, ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang aming alay ko, nawa'y gamitin. Ikulang ang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. Salamat po sa lahat ng kaluluwang dinala mo rito. Alam ko po, Panginoon, may plano ka sa kanilang mga buhay. Kaya po, dalangin ko po sa oras na ito, Panginoon, ano man po ang kabigatan nila, ano man po ang problema na meron sila sa kanilang mga buhay, lalabas po sila sa church na to na taglay-taglay ang katugunan sa lahat ng nilang mga panalangin. At sa oras na ito, Panginoon, gusto ko pong sabihin sa kanilang lahat na nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng kanyang anak na si Jesus at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaatin pong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Aming alay